Sa gitna ng flag racing sa barangay Salitran 3 sa Dasmariñas, Cavite, naaktuhan ng pamamaril ng isang lalaki. Viral na sa social media ang video. Sospek ang dati umanong tanod. Binaril niya ang kapitan at dalawang kagawad na pare-parehong nasawi. Nadamay rin ng secretary ng Sangguniang Kabataan na nagpapagaling sa ospital. Nang umuwi ang sospek sa bahay, nagbaril siya sa sarili at namatay. Ayon sa mga saksi, target daw ng suspect ang barangay treasurer. Sa nagpapatuloy na investigasyon, isa sa nakikitang motibo ang paghihiganti dahil sinibak daw ang suspect at di agad binigay ang kanyang sahod. Mahigit 500 ang nasita sa unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy sa Metro Manila. Ang pulisiyang yan, pati ang pagbabalik ng odd-even scheme, gagamitin para ibsan ng inaasahang hebigat na trapiko oras na simula ng pagkukumpuni sa EDSA sa Hunyo. May report si Joseph Moro. Unang araw ngayon ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Umiira lamang ito sa mga kalsadang saklaw ng MMDA, mga circumferential road gaya ng Recto, Araneta Avenue, EDSA, Tandang Sora, at mga radial road tulad ng Roas Boulevard, Taft Avenue, Quezon Avenue, Commonwealth, Rizal Avenue at Marcos Highway. Nasa 327 CCTV camera na may artificial intelligence ang nakamonitor sa mga naturang kalsada para raw ma-detect ang mga paglabag na di na kailangang pisikal na masita ng mga traffic enforcer. 1,000 na mga additional camera ang balak ding i-install. May traffic enforcer naman sa mga lugar na walang camera. Ngayong araw, as of 4 p.m., 582 ang mga nasita gaya ng di pagsunod sa mga traffic sign at pagdaan sa EDSA busway. Malayo raw ito sa halos 4,000 violator noong nakaraang Lunes. Layon daw ng NCAP na madisiplina ang mga motorista, masugpo ang kotong at mapabilis ang daloy ng trapiko. Kasama nga ang NCAP sa mga diskarteng pampabawas trapiko sa paghulong ng EDSA rebuilding sa June 13. Babakbakin ito at gagawin daw flood-free. Gagastusan daw ito ng lagpas 8 bilyong piso. Pero hindi muna gagalawin ng mga overpass at underpass. Bubungkalin po natin yung existing pavement sa EDSA. Papalitan po natin ng bagong pavement na matibay. We will adopt actually yung latest technologies on concrete mix at saka yung on top of the concrete mix pala na gagawin natin, lalagay tayo ng running surface na makapal-kapal na asphalt, no? Para smooth yung traffic. Unang tutungkabi ng kabilaan ng EDSA bus lane mula Pasay hanggang Guadalupe, Makati dahil haharangan ang mismong bus lane sa kabilang lane muna padaraanin ang mga bus. Kaya pa rin itong magbaba at magsakay ng mga pasahero sa mga nakagawiang estasyon. Mababawasan naman ang lane ng mga regular na motorista. Desyembre target matapos ng DPWH ang EDSA bus lane. Kapag natapos na po yung inner lane, ibabalik na po ulit ang busway doon sa inner lane at susunod naman yung outer lane. Magkakaroon muna ng 2 linggong paghahanda ng mga makinarya at materyales sa EDSA. Kokos na yan ng traffic kasi may movement na dyan ng equipment, yung pag-a-adjust ng barriers at paglalagay ng barriers, meron ng obstruction yan. Para maiwasan ang Carmageddon, ibabalik sa EDSA ang odd-even scheme. Sa ilalim nito ang mga plakang nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 na odd numbers, bawal dumaan sa EDSA kapag Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kung nagtatapos naman sa 0, 2, 4, 6 at 8 na even numbers, bawal sila sa Martes, Huwebes at Sabado. Walang odd-even scheme pag Linggo at kung tatawid lamang ng EDSA, hindi huhulihin. Exempted din ang mga hybrid car, electric vehicle at mga TNVS. Simula June 16, magkakaroon ng 1 linggo na dry run ang MMDA para doon sa odd-even scheme na ipatutupad dito lamang sa EDSA habang nire-rebuild ito. Bukod pa ito doon sa meron tayo na number coding scheme. At ang sabi ng MMDA, NCAP na ang gagamitin nila na panghuli. Makasanayan muna or sisitahin namin pero hindi po kami mag-i-issue ng ticket. Sa June 23, sisimula ng paninikit. 24/7 ang odd-even scheme pero posible raw magkaroon ng window hours. Bilang pangontra-traffic din sa gitna ng EDSA rebuilding, gagawing libre ang toll sa ilang segment ng Skyway. Shared lane naman muna ang mga rider at siklista.
Dagdag 100 bus sa EDSA busway, dagdag tren sa MRT at ban sa mga provincial bus, truck na mga perishable goods, aviation fuel at basura maliban sa window hours na 10 p.m. hanggang 5 a.m. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi nagsasawang magpaalala ang mga doktor na kung makagat o makalmot ng hayop, magpabakuna agad kontra sa nakamamatay na rabies. 2 kababayan natin ang namatay sa rabies kamakailan. Yan ang exclusive report ni Jonathan Nanda. Okay, sabi ko mahika ka ba kasi sir, yung kita ko talaga yung hinga niya, pag ganyan na, sabi ko sir, sabi ko mahika ka ba nak? Sabi niya mama, opo. Sabi ko sige, uminom ka ng gamot. Sabi niya mama, pag uminom ako ng gamot, malulunod na ako. Ito ang mga huling sandali ng 25 taong gulang na si Nicole bago mamatay dahil sa rabies. Sabado lumabas sa mga sintomas pero Marso pa lang siya nakagat ng aso. Sa ospital, iginapos na siya ng maging balisa at magaslaw. Ni, yung anak mo, tinatalian na. Kasi umakyat na yung rabies sa utak niya. Doon ko na nalaman sir na nakagat pala siya ng aso. Matindi rin ang tama ng rabies kay Janelo Limbing, factory worker at dating CAFGO na nasawi sa rabies noong May 18. 9 na buwan nang lumipas nang makagat siya ng aso. Nakaisang turok lang siya ng bakuna sa rabies at hindi na nasundan. Ngayong first quarter ng 2025, may 55 kaso ng rabies na naitala ang DOH. Noong 2024, lahat ng nagka-rabies sa Pilipinas namatay. Central nervous system ang inaatake ng rabies virus. Naipapasa ito sa kagat o kalmot ng hayop na infected nito. Sabi ng WHO, ang virus pwedeng umabot ng hanggang 1 taon ng incubation period o panahon mula sa pagpasok sa katawan hanggang paglabas ng sintomas. Nakamamatay man ng rabies, maaagapan ito ng bakuna. Immediately po sana, pag nakagat po tayo and malalim yun dun sa mga sugat, magpunta na po dun sa pinakamalapit na health facility. Not necessarily mabibigyan po kayo agad ng vaccine, depende rin po kasi dun sa dami ng nakapila, pero at least mabibigyan po kayo nung dun sa instructions, anong gagawin po ninyo kung habang nag-aantay po kayo na mabakunahan. May libreng bakuna sa rabies sa mga LGU sa RITM sa Muntinlupa, Amang Rodriguez Hospital sa Marikina at sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa San Lazaro, may 100,000 vials para sila para sa buong taon. Kung maubos ito, nakakahingi naman ng tulong sa DOH. Sa Quezon City, kung saan hanggang 300 na nagpapabakuna kada araw para sa mga lehitimong residente ang supply nila para hindi maubos. Kung non-resident, pwede nilang bigyan ng first shot pero ang mga susunod na dose dapat sa kanilang LGU na. May animal bite treatment package din sa PhilHealth na 5,850 pesos. Sakop nito ang bakuna sa rabies at tetanus at local wound care. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilinaw ng anak ni Senator Jinggoy Estrada na si Julian na hindi sila napaaway ng kanyang pinsan sa Boracay kundi nasangkot sa unprovoked attack o basta-bastang pag-atake. Hawak na ng mga pulis ang 3 sospek na nambugbog umano sa 2 noong May 24. Napuruhan sa ulo si Julian at sa ilong naman ng kanyang pinsan. Ayon kay Julian, pauwi na sila ng pinsang si Jello nang may umatake sa kanila at bigla raw nanunto. Giit ni Julian, hindi sila ang pasimuno ng gulo. Nagsampa na si Senator Estrada ng reklamong physical injury sa mga sospek noong Sabado. Umaasa raw ang senador na iimbestigahan itong mabuti ng mga otoridad para makamit ang hustisya. Huwag nang magtaka kung sa mga darating na araw makarinig kayo ng mga pulis na nagsasalita ng Korean. Plano kasi silang turuan ito sa gitna ng pag-aalala ng Korean community sa kanilang kaligtasan. May report si Von Aquino. Kung mapapadpad ka sa Malate, Maynila, para kang nasa South Korea. Welcome to Manila, Koreatown, kung saan kabi-kabila ang mga negosyo at turistang Koreano. Isa ito sa mga tanda ng matagal ng pagdayo at pananatili ng mga South Korean sa Pilipinas. Ang Remedios Police Community Precinct sa Malate, isa ring Police Korean Help Desk. Kapansin-pansin din ang magandang relasyon ng mga pulis sa Koreatown Association. Kaya kung mapapabilang daw sila sa mga planong turuan ng basic Korean language para sa itatayong Tourist Assistance Desk sa mga identified na lugar, 저는 레메디오스 경찰서장 탈모파스입니다. Malaking tulong to na matuto tayo ng Korean language
Para nang sa ganon, mas lalo pa pong magkaroon ng better communication. Napakalaking tulong siya sa amin para mas ma-extend namin yung tulong namin sa kanila. It's a good opportunity on us na magkaroon ng makasama sa ganong programa nang sa ganon ay makatulong sa aming trabaho. Game namang kumasa sa aming Korean Language Tutorial Challenge ang commander ng Remedios PCP. Ang nagturo sa kanya, ang Korean businessman na si Do Yun Soo na 20 years nang nakatira sa Pilipinas at kasal sa isang Pilipina. 안녕하세요. 안녕하세요. So they are speaking Korean words. You see, easily approach the policemen for helping. So thank you for they are learning the Korean word. Ang balak na pagtuturo ng Korean sa mga pulis, isa sa mga nakikitang hakbang ng mga otoridad para manatili at patuloy na magtiwala sa bansa ang mga Korean. Napag-usapan ito sa dialogue ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Tourism at South Korean Embassy. Bunsod na mga krimeng ang nabibiktima ay mga Korean national. So, willing po silang turuan yung ating po mga kapulisan. And natuwa naman po kami kasi itong pag-solve talaga ng krimen is hindi naman po talagang solely sa pulis yan eh. Kasama po dito yung community. Well, we welcome the news that there will be a fortification of tourist law enforcement. We also welcome the addition of tourist assistance help desks to be manned by our PNP personnel. Nagpaalala rin ang DOT na maaaring tumawag sa kanilang hotline na 151 Tour kung saan may aalalay na Korean-speaking call center agent. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinapadalo ng Quezon City Prosecutor's Office sa Mandatory Mediation Conference ang ilang opisyal ng TAPE Incorporated at kinatawan ng GMA Network. Kaugnay ito ng mahigit 37 million peso estafa complaint na inihain ng GMA Network. Sabi ng abogado ng TAPE na si Attorney Maggie Abraham Garduque, tatalima sila sa subpoena at dadalo sa mediation conference sa May 29. Dagdag pa niya, pagpupulong sila bukas ng Board of Directors ng TAPE para mapag-usapan ang posibilidad ng pag-alok ng settlement. Ang layunin daw kasi ng mediation conference ay para magkaroon ng compromise agreement. Nauna rito, naghain ng GMA Network ng reklamong estafa with abuse of confidence laban sa mga opisyal ng TAPE. Nagugat yan sa kabiguan ng mga respondent na i-remit ang nakolekta nilang advertising revenues, perang nakalaan na sa GMA Network sa ilalim ng isang 2023 assignment agreement. Nasa Vietnam ngayon para sa Southeast Asia Tour ang Pangulo ng France na si Emmanuel Macron. Pero usap-usapan ang nakunang eksena bago siya bumaba ng eroplano. Pagbukas ng pinto ng eroplano, makikita ang isang kamay na tila itinulak o sinampal siya sa mukha. Nagulat si Macron pero nang tumingin sa mga nasa labas ay ngumiti siya at kumaway. Kapansin-pansing nakapulang damit ang kaharap noon ni Macron. Maya-maya, lumabas na sila ng asawang si Bridget na nakapulang blazer. Tila inalok ni Macron ang asawa na kumapit sa kanya pero hindi sila naghawakan habang pababa ng eroplano. Ayon sa ilang ulat, itinanggi ni Macron na nag-away sila ng First Lady, kundi nagbibiroan lang daw. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.